Para maiwasan mo na maggamot. Kung ayaw mo maggamot, kailangan mag-diet. Dito siguro mga pag bumili ka ng bahay, mura na yung... Parang nininervyos ako, mahal Kasi ang sinabi niya, kung wala kang letter na marireceive, walang naging problema. Ito yung blood test ko Oh, doctor, I am sick. Please call my wife to make me better. Mahal, grabe naman to. Parang nasa restaurant tayo. Oo. Hindi ko naman deserve yung ganyang kasarap na pagkain, mahal. Wala pala tayong multa. Good morning! Oy, may mga minamalas dito, mga kaibigan. Umaga ay minamalas. May nagkabanggaan dyan, may police. Nakikiosyoso muna tayo. Ayan, wala namang masamang nangyari. Siguro nagkagasgasan lang yung mga sasakyan nila, At syempre ako naman, mga kaibigan, tayo ay masaya rin, mga kaibigan. Dahil alam nyo kung bakit? Ay nako, kakain na naman po ang inyong lingkod na makapalang mukha. Kain tayo, mga kaibigan. Diretso na to, diretso na. Puka. Hop. I-off natin yung ating ito meron tayong tinatawag na Mac Toast. Ito ay yung Mac Toast ng McDonald's. Siyempre, alangan namang Mac Toast ng Jollibee. Ay nako, Jeb, katangahan na naman ang iyong sinasabi. Oo. May sandwich na cheese. Mainit yung cheese. Ang init nito, grabe naman. Mag-breakfast muna tayo, mga kaibigan. Ay nako, matagal ko nang hindi ginagawa to. Cheat day ulit natin. Ilang araw na tayong nag-cheat day, mga kaibigan, sa diet natin. Nagda-diet tayo, pero everyday cheat day. Hindi, joke lang, mga kaibigan. Tayo ay ngayon lang naman, pagbigyan na naman ako. Next week ulit yung diet. Mainit ito. Itong inuna ko dahil kapag lumamig yan, wala na. Tapos meron tayong pandesal na bacon at egg. Mag-breakfast tayo at tayo ay siyempre wala tayong ibang gagawin kundi magtrabaho para mambayad ng utang, mga kaibigan. So, yan. Lalong-lalo na yung mga Pilipino na sa abroad. Makaka-relate kayo sa akin. Nakaka-relate kayo. Magtrabaho para may pambayad ng utang. Lalo na yung mga ay naku, grabe. Yung mga may mortgage. Oh my goodness. Paktay. Double job, triple job, ay nako, kailangan Biro nyo ba naman, mga kaibigan, ilang milyon ang isang bahay? Dito siguro mga pag bumili ka ng bahay, mura na yung 500,000 euro. Germany, mura na yun, isang bahay yun. 500,000 euro is ilang milyon yun? 30 million pesos. Mahigit 30 million pesos, mga kaibigan. Oo. Siguro mga 32-33 million pesos yung 500,000 euro. Isang normal na bahay yun, hindi luxury. Oo. Ay nako, ganun katindi yung bahay dito. Kaya yung mga may kaya lang talagang nakakabili. O kaya yung mga nakachamba noon, kasi may time noon na medyo bumagsak yung presyo ng real estate, pero matagal na yun. Sana grab natin yung chance na yun noon. Siyempre ngayon wala na. Kahit nasabihin natin subukan nating kuha, ay wala. Hindi po pwede yung sahod natin lang. Tayo nga po yung yung pinakamababa yung sahod sa
balat ng lupa. Hindi, joke lang. Doon sa amin, oo, sa trabaho, ako pinakamababa yung sahod. Oo. Eh syempre ako lang yung utusan, inuutos-utusan, di ba? So hindi pwede, hindi kaya. Kahit na sabihin natin i-budget natin, pwede siguro mag double job, no? Dalawang trabaho. Pero kahit na, no? Ang problema kasi dito mga kaibigan, kapag bumili ka ng ganyan tapos tamang-tama lang yung sahod mo, bumili ka ng bahay, wala, marami ka nang hindi gagawin sa buhay. Meron akong kilala, isang pamilya, 3 ang anak. Hindi na sila nagbakasyon ng ilang taon. Kasi kapag magbakasyon yung mga yan, ay walang pambayad sa bahay na hinuhulog-hulugan. Ganun kahirap. Ganun yung sacrifice nila. 3 anak. Hindi sila, yung mga bata, hindi sila nagbabakasyon. Hindi sila, kami nga yung pagpunta namin sa Italy, yung sa ibang lugar, magastos na yun. Di paano pa kung uwi ka halimbawa ng Pilipinas, di ba? Kailangan mo ng 10,000 euro. Magkano yung 10,000 euro? Nasa 600,000 pesos. No? So, grabe yung sacrifice dito kapag may bahay ka. Yung iba, 2 yung trabaho, hindi na sila halos nagkikita. Yung, may mag-asawa, tapos may mga anak. Yung asawa lang ang laging nandun sa bahay, yung isa naman yun ang nagtatrabaho para lang mabayaran yung mga bills. Kasi pag may bahay ka, hindi lang yung upa ang babayaran mo, I mean yung hinuhulog-hulugan mong babayaran mo, mga kaibigan. Ang babayaran mo rin dyan ay siyempre yung heating. Napakamahal ng heating. Oo. Meron pa yung kuryente, tubig, di ba? Tapos pag may nasira pa, ipaparepair mo. So kailangan may reserba ka, kailangan may nakatabi ka para kung nagkataon na nangailangan ka para sa bahay mo, ay meron kang gagamitin, di ba? Kaysa naman yung mangutang ka ulit, swerte mo kung bibigyan ka ulit ng utang. Ganun po kahirap yung magkaroon ng bahay dito sa Germany ngayon. Oo. Biluin mo, noon pwede kang makakuha ng bahay at ang hulog mo lang mga 1,000 euro. Pwede na yun, 1,200-300 euro. Ngayon, normal na kung makakapaghulog ka ng ng mga 2,000, 1,900, 1,200. Sabihin na natin average 2,000. Magkano yun? Nasa na yun mga 130,000, 125-30,000, ganun. Hulog lang sa bahay yun. Hindi pa paano yung pagkain, di ba? So yun, mahirap. Gustuin man namin pero hindi kaya. Ako lang po ay mahirap dito, kaya hindi namin kaya yan. Si Mrs. normal din yung trabaho niya, hindi naman siya mataas yung sweldo niya. Kaya tingnan natin yung maano ng future sa atin. Nag-iisip-isip rin kami ng kung ano yung gagawin natin, kasi hindi rin namin gusto na ganito lang, di ba? Naghahanap rin tayo ng mga opportunities, no? Yun ang ginagawa namin ngayon. Oo. Wag tayong mag-stay sa isang bagay na kumbaga kontento tayo pero wala tayong kumbaga para bang tamang-tama lang at hindi natin magawa yung mga gusto nating gawin kasama yung ating pamilya. Yun ang ko. Pero kung masaya na kayo doon sa kung saan kayo ngayon, trabaho, pamilya, etc., ay dyan na kayo. Ako masaya kami siyempre, pero parang may kulang. So yun ang hinahanap namin, yung kulang. Kulang na sahod. Kape at mag breakfast tayo, tapos trabaho tayo mga kaibigan, no? Tignan nyo ito mga kaibigan, wala na talaga. Tignan nyo yung mga puno, wala na, nalagas na lahat. At syempre dito tayo magpa-park dahil mas magandang mag-park dito at mas madali, no?
Mag-park lang tayo at tayo ay siyempre papasok na. Oh, sandali lang. Aha. Oh, wala na yung mga ano, mga green leaves. Hop! Yan. Ayan mga kaibigan, let's do this. Ayan na naman, tayo ay magbe-break mga kaibigan, no? Nandito tayo sa kalsada. Dito tayo nag-park kasi ano lang naman magla-lunch tayo at meron daw ginawa si Mrs. kaya yon, tara at kumain. Ang ganda ng panahon mga kaibigan. Ang ganda ng panahon, ang init. Oo, kaya wala akong jacket kasi parang pinagpapawisan ako, no? Hindi ko lang alam kung nandyan na siya si Mrs. kasi katatapos rin yung trabaho niya no, tignan natin. Mahal? Mahal ng asawa, nandyan ka pala? Kauuhin mo rin? Ano to? Ay, yung resulta ng ano to yung aking test, yung blood result. Tingnan natin kung talagang ano ako. Mahal. Hello. Grabe, nagkalat na siya tignan niyo naman yan. Meron tayong Mainock. At syempre, painit natin yung tira kahapon. Tira-tira ano? Yung kakainin namin, tira lang naman Tira-tira. Wala nang iba. Kasi sayang naman ano. Oo, matira naman. Oo. At saka hindi naman sira. Kumain. So, ayan. Titignan natin to, mga kaibigan. Tignan ko to. Diretso na to. Tignan ka agad natin kung parang nininervyos ako, mahal Kasi ang sinabi niya, kung wala kang letter na marireceive, walang naging problema. Oo. Kaya naninervyos ka na. Kung may letter ka na marireceive, nandoon yung result mo. Baka may ano ka na dyan. Oo. Ang tinignan naman yung ano ko sa liver, ganon. Ito yung blood test ko No, nagpa-check up tayo mga kaibigan. Tignan natin to. My goodness. Nakikita ba dyan? Hindi ko to wala naman. Ito lang itong ano. Pero, so ayan. Glucose ang medyo mataas. Baka sugar, di ba? Glucose, sugar. Oo. Yung glucose. Mataas. Oo. 104 mgd. Oo. Hindi ko alam yung mga ano nila. Mahal? Ito, mga kaibigan. Pakita ko lang yung ano I-research ko na lang. Oo. Ayan, ka-German lahat. Ito yung sinircle. Ito siguro yung ano problema. Ay, may sinircle pala? Oo, meron siyang sinircle. Ano yun? Yung glucose. Sugar. Sugar, ano? Di ba may diabetes naman? 104 yung ano ko. 104 mg /d. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Hindi ako doctor, I am sick. Please call my wife to make me better. Ano ba yung sinabi ko? Huh? Oh, doctor, I am sick. Please call my wife to make me better. Ano? Oo. Uy, parang ang sarap niyang... Ganyan din yung ginawa mo kahapon. So, wala lang rucola. Lagyan mo ng ano, yung mas maraming sauce. Kasi maganda yung ano May sauce? Yung balsamico, oo. Sige. Ano? Masarap kasi Sige, tapos kumain na tayo mga kaibigan. Mahal, grabe naman to. Parang ano nasa restaurant tayo. Oo.
Hindi ko naman deserve yung ganyang kasarap na pagkain, mahal. Lang pa, ano? Oh. Ketchup, ano? Oo. Oo, hindi ko deserve yung ganitong pagkain, mahal. Parang hanggang ano lang ako. Yung simple lang na pagkain. Simple lang. Oo, rice at asin, okay na yun. Simple naman yan. Mahal, napaka ano yan, napaka special yan. Ano? Sige, kumain na tayo. So, kain. Kumain na tayo, mga kaibigan. Ayan, gutom na ako kaya, Kumain na tayo. O, ayan, mga kaibigan. Research ko kung ano yung, ano na yun, yun pala ay ano, yung pre-diabetes. Or pre-diabetica. Yung parang light na diabetic. No? Kasi, pero, sabi naman ay normal pa naman yung mga ano na yun. So, kailangan talaga mga kaibigan na mag-ano ako. Mag-diet. Magda-diet ka naman, di ba? Oo, yung stricto, walang cheat day. Kasi nag-cheat day ako eh. Kumain ako ng tsokolate, ganun. Uminom ako ng beer, uminom ako ng Fanta. Dapat talagang tubig lang. Ano? Kawawa talaga ako, ano? So, mga kaibigan, kapag ako ang kasama ninyo, huwag kayong mag-alala kasi hanggang tubig lang ako. Oo. Alam nyo naman, wala akong kapera-pera. Ibig sabihin, pag kasama nyo ako, ililibre nyo ako. Pero ngayon, na may medyo light diabetes tayo, tubig lang. Ano? So, makakatipid. Maganda, ano? Ano rin, yung rice mo dapat kaunti lang. kaunti lang. Oh. So, ang kakainin ko yung mga damo-damo kagaya nito, tapos ano? Damo-damo. Wala na. Ay, naku, kawawa naman ako. Para maiwasan mo na maggamot. Kung ayaw mo maggamot, kailangan mag-diet. Sa bagay, hayop naman ako, ano? Hayop ako. Kasi yung kaibigan daw niya, katrabaho. Yung malapit na rin siya mag-diabetic, kaya ayaw niya maggamot, kaya strict diet siya. Nag-ano naman? Bumaba. So, anong kinain niya? Natural lang, yung walang sugar, walang masyadong rice. Kumain rin ng ano yung mga, pero grabe naman. Ha? kumain rin ng mga patatas, rice, pero ano, Kaunti bread, yan ang red flag yung bread. Hindi naman ako kumakain ng bread ngayon. Bakit? Kaunti lang yung mga carbohydrate. Noon, every breakfast may bread tayo, may toast bread. Ano? Oo. Parang nag-aalala ako, mahal. Ngayon nga, kailangan ngayon mag-ano na. Di ba may lahi kayo? Ay, oo, ano? Oo, yung mga kamag-anak ko may mga diabetes din. Kasi yung katrabaho ko, yung kapatid niya na lalaki, kasi may ano silang diabetic, pero yung kapatid niya lalaki, kahit anong kinakain niya, wala siyang sugar. Kahit sweet lang ang kinakain. So talagang ano lang, talagang genetic pala, ano? Depende sa genes, ano? Oo. Ay, pati yung manggang matamis na ito, bawal. Ang sarap ng ano, Fruit sugar naman yan. damo-damo. Nakalimutan ko lagyan ng oil. Oo. Wag na. Rucola, tapos yung damo-damo, Wag na. tapos kamatis, tapos balsamico, tapos mangga. Ang sarap ng combination. Nakalimutan ko. Lagyan ko. Kunin ko. Hindi ako. Ikaw na. Binili akong bagong oil. Pero hindi ko alam kung Mahal. kasi ano yun, ibang ito na. Parang natatakot na akong kumain na. Bakit? Baka maging diabetes, hindi na ako kakain ng mga sweets. Kailangan talagang kahit pa paano, hindi naman tayo nag-aasukal ng kape, ano? Hindi naman. Noon, hindi ako makakapag-inom ng kape, mga kaibigan, kung walang asukal. Ngayon naman, baliktad. Hindi ko maiinom ang kape pag may asukal.
Natanin na kasi. Baka kung nung nag-test sila sa'yo, ano yung kinain mo nung past days, syempre maano rin, ma-influence rin, di ba? Ang daming tsokolate. Hindi kaya mataas. Oo, di ba weekend yun? Diba? Gutom na gutom ako. Gutom na gutom ka? O kaya baka pwede pa natin kainin yan, mahal. Yung karni na yan. Oh, kumain. Parang hindi ka kumakain naman. Natatakot na ako eh. Eh, flesh naman yan. Karni naman. Karni naman, no? Bukas mag-ano tayo? Mag-strict diet tayo, mga. Oo. At saka kailangan maglakad-lakad ulit ako. Hindi na ako naglalakad eh. No? Kain tayo tapos balik tayo sa trabaho. Tara, balik na tayo mga kaibigan. Pero siyempre magbabasura muna tayo kasi dadaan tayo rito sa basurahan eh. Nagtsaliko ako kasi parang kung walang tsaliko malamig. Tignan natin kung wala pala tayong multa. Ay nako, kasi siyempre nakalimutan ko na ang dami niya my goodness ang bibili pa rin nyo. Ay nako. Up. O ayan. Nako. Namunta ako kasi nakalimutan ko yan 25 euro. Tapos nagkataon na pumunta yung nag-check dito na 25 euro tayo. Sayang rin yun. Ilan yun? 1,000 pesos? Hindi ko sigurado pero sayang yun. Tala na mga kaibigan.